Hello guys! Hello. We're here again to share with you our 2 years experience using our AGS Espresso. So nag-list down kami ng top 5 namin na pros and cons. Updated namin na pros and cons. Yes. And For 2 based to years. for using the car for 2 years. Sa mga daily travels namin, yung mga Long drive experience long drive, namin. yung mga errands, so yung basically yung personal use namin for this car. Yes. Malalaman nyo dito kung naging okay ba siya, ano yung mga naging okay at hindi in a long-term basis. 2 years. Ayun. So, nag-list down nga kami ng top 5 namin. Unahin namin yung pros. First is yung Proven siya na matipid talaga siya sa gas. So, yung espresso is hindi lang siya matipid sa una. Talagang in a long run, matipid talaga siya sa gas. Kasi siya yung tipo ng driver na nagpapagas yan every half tank. Hindi yan nagpapasaid ng gas. So, every now and then, pag nagpapagas kami, laging 800 to 900 pesos lang yung half niya pag nasa Oo. half na siya, papagas kami. Hindi siya umaabot ng 1K. Hindi siya maabot. Yun. Matagal na rin yun 1 week, 1 to 2 weeks. Depende sa lakad namin ha. Pero kung personal use mo for a week na 900, 900 pesos, sulit na yun kasi lumalabas kami like 2 kami or 4. Diba? So sulit na siya sa ganung expenses mo in a week in terms of gas consumption. And yung pagiging matipid niya ng gas, hindi lang for city driving, even in long drive. Matipid siya. Yung isang tank mo talaga, isang full tank mo talaga, malayo na yung mararating mo. Nasa Baguio na kami, half tank lang. Pumunta kami ng Laguna, like isang bar lang yun na bawas. From bahay na yun, from bahay to the resort na yun, 1 bar. So nakaka-amaze lang na ganun siya katipid sa gas. Yun. Okay, number 2, consistent yung lamig niya sa aircon. After 2 years na rin, yun, yung simpleng pinapalinis lang din namin air filter, yung cabin filter, tuwing maintenance niya. Wala kaming na-encounter na any sira, repairs, or paghina, or any ugong na nagiging problema sa aircon. Hanggang ngayon, malamig pa rin siya. Lalo na ngayon, medyo malamig na yung panahon. Talagang, ako, lagi lang naka-off yung side ko, yung vent ko, kasi nilalamig na rin talaga ako. Compare sa ibang mga sasakyan, ha, pag nag-grab, TNVS, na talagang ramdam ko yung init ng aircon pag nasa likod ako. Eto, never ko naramdaman yung init ng aircon. Kahit sa likod ka malamig pa rin. Kasi pagkasama namin yung anak namin, sa likod ako eh. Lagi ako tinatanong, okay may aircon? Okay may aircon? Yeah, okay, malamig pa rin. Kahit 1-2 lang kami. 1-2 lang yan. Pag Yes. tanghali, talagang tulong ka na Bihira ako nagtitrip pag sobrang init, tirik ng araw. Tsaka usually, nagtitre lang siya pagkasasakay lang namin. Like, kunyari na nababad yung sasakyan sa parking, sa open parking na mainit. Yan, dun lang siya nagtitre muna. Pero pagsakay namin, back to 2 lang yan. Yung next natin is High ground clearance. Ayun. Compare pa rin sa ibang mga small cars, mataas talaga ang espresso. And especially sa panahon na ulan ng ulan, hindi ka masyadong kakabahan sa baha. Kaya. And nakailang suong na rin kami sa baha using our espresso. So far, hindi kami pinahiya. Hindi kami tinirik, ganyan. Medyo may konting pangamba. Totoo lang din naman. May konting pangamba kasi Nakabahan ka pa rin sa, lalo pag sobrang lakas ng ulan. Malakas ang ulan. Mahirap. Oo. Tapos, yung matatarik. Or yung madudulas, mga rough road, yun medyo mapapa-worry ka. Pero so far, hindi kami pinabayaan ni AGS Espresso sa daan. Parang yun pa rin yung tinitignan talaga namin na isa ng pros talaga yung taas. Kasi yung one time, sumakay ulit ako ng Vios, ng Mirage. Tirinay ko lang yung i-drive siya, yung iuusog lang. Parang mabababaan ka na sa mga sedan. Ayan. So, our next, number 4, is low maintenance. Low maintenance siya kasi wala naman kaming ibang pinagkakagastusan dito sa sasakyan. Whereas sa yung PMS, yun lang, PMS lang, wala na. Regular maintenance na. Oo. Siguro dahil mas mura siya kasi
ilang liters lang yung kailangan niya eh. So, mas less ng liters yung oil na need. Mhm. So, yeah, mas mura lang siya sa mga bagay na gano'n. Mhm. So far wala rin kami na-encounter na major problem. Siguro yung mga napalitan pa lang dito, yung mga spark plug. Ang alam ko yung mga ng 10,000 siya. Mhm. Kasi you have an option to yung hindi na isama yung iba. So, mamimili ka naman gagawin nilang job sa pag-maintain. Pero usually, may mga heavy. Pag mga interval na 10,000, parang heavy maintenance na ginagawa. And in terms of battery, no, wala kami na-encounter na na-drain kami ng For 2 battery. years, hindi pa. Hindi pa kami nagpapalit. battery Okay pa rin. Oo. Gulong, okay pa rin. Okay pa rin, makakapal pa rin. Mm-mm. Yun. Pero syempre, depende yun sa gamit nyo. Yes. Depende yan sa gamit nyo. Kasi kami, more on, pag wala kaming travel, dito lang. Around area lang. City driving dito sa amin. Yan. So, our last, number 5, na pros is compact yung size. Compact in a sense na Madali siyang ipasok sa mga masisilip na daan. kasi maliit lang yung size niya. Yes, madali siyang i-park, madali siyang manoobra. Isa pa rin talaga sa natin. Advantage din, pros niya. Namin nakikita na yung advantage niya. Pag dalawa lang kami, yung gagawa lang ng errands, parang madali lang kasi. Madali siyang itabi. Kunyari mag-hazard ka lang, hindi ka talaga mag-iisip na masyado ka nakahambalang or nakakaabala sa daan, ganyan. Tapos, yun nga, sa masisikip na lugar, hindi ka masyadong mag-iisip or, mangangamba na baka masabit ka. Tsaka yung mga parking spaces na sobrang tight na, Oo. diba? Meron nga kami yung pinupuntahan namin na kapatid ko na yung kotse ko lang yung nakakapasok na papark doon. Meron din kami napupunta na mall na ang liit talaga. Yung parang, Parking. yung for ganang maliliit lang siya sasakyan ng parking. So, nakakakuha ka ng mga spot na, especially sa mga mahirap na parking na places dito sa Manila, di ba? So, that is our top 5 na pros. For 2 years. 2 years. Yan. Pero syempre, along the way, makaka-encounter ka talaga ng mga cons niya. Yes. Mga hindi ganun kagandang side in mga part na kailangan mapapansin mo na, improvement. especially kung araw-araw mo na siya ginagamit so may mga hahanapin ka. So pag-uusapan na natin ngayon yung cause, yung mga parang nakita na namin mga problema dito or issue or sa mga hindi namin nagustuhan. Yes. So, unahin na natin na masikip na siya for a growing family, especially sa mga matatagal na travel. Yung mga 2 days and more, oo. marami kayong kailangan dalhin. Gamit. Yes, and then may anak na kayo or may kasama kayo, di ba? And literally, because ako personally, hindi ko siya nadama, I gain weight. So, Pag umaano ka, medyo lumulusog ka. yeah, alam mo Medyo yan. parang sumisikip na Yeah, yan. oo. Upo. Feeling ko, yung upuan sumasakto na lang sa sa hips ko. Doon namin napansin ngayon na parang ang liit ng upuan. Parang sakto na lang siya sa sa balakang mo, ganyan. Kasi nga, nag-gain ka ng weight. Pero, pwede ba naman kung everyday use lang? Pag napansin lang namin nung travel, kasi, syempre may dala ka ng anak, may dala kang stroller, may baby, naka-set up, parang baby bed, Yung car seat. car seat, tapos, Nagtitake up din talaga siya ng space eh. So, yung gamit na namin, syempre kasama pa namin yung mother ko. So, ang gamit namin pang 4 na tao. Asikip talaga. As in, pinagsisiksikan na talaga namin siya. At meron, Sisikipan na talaga kami. oo, meron talaga kaming mga gamit na sinakripisyo namin na huwag natin dalhin kasi parang alanganin ang sikip na. So, Ay, hindi na rin kami medyo nakaka-camping ngayon kasi medyo, diba, dami kang hirap nang dalhin ng mga gamit. yes. Talagang gusto mo na lang pag pupunta ka doon sa lugar, parang Andun na. need mo na lang Oo. mga damit, mga ganun, konti na lang dadalhin mo, isa-set up mo para mas makarelax ka na. Yes, ayun. So, number 2, no lights
Sa likod. Yes. Yan. No light sa likod and no Tsaka cup holder. Ayan. Yun, yung na-experience din kasi namin yung kami nasa likod. Yung pinadrive ko to sa kapatid ko. Wala Tapos kayong magamit. wala kaming malulagyan ng tubigan namin. So, Mm-mm. talagang nasa tabi lang namin siya. Tsaka nagpa-flashlight kami sa likod pag may kailangan kang buting-tingin sa likod. So, Oo. walang ilaw. Mm-mm. Pag gabi, medyo kailangan mo siya. Mm. Lalo pag may baby ka na kasi kailangan mo magtingin-tingin sa kanya. Pag natitimpla ng gatas, ganyan pag nasa likod, medyo mahirap siya sa part na yun. Oo. Walang malalagyan ng tubig. Mm-mm. Siyempre, during the drive, kailangan mo ng Like coffee, wala ka rin mga malagyan. papatungan. Oo. So yun, may mga nabili kami accessories somehow na To help. nakatulong. Oo. Pero at least, syempre, yun yung pa rin nahanap mo sa mga kotse. Oo. Lalo nung naging kami na yung passenger sa likod. Mm-mm. Kung wari, magkakape kayo, di ba? So wala kang malagyan for coffee. Sa harap, medyo nakukulangan na rin ako. Medyo masikip yung Sa harap, cup holder ano? sa harap. Sa harap okay naman, pero medyo Oo. nga masikip yung cup Pero holder. ito, may dinagdag din kami dito nun sa gilid, sa may window. May dalawa sa harap. May dalawa sa harap, Pero pero, pag- parang maliit, pag mga large na Kunyari, pareho. ganito, dalawang anong size ba to? 20, dalawang 20, masikip. Oo. Nagbubungguan na sila. Oo. Eh, syempre, tag-isa kami minsan, hindi ka magkasundo sa flavor. Oo. Mm. Yan, medyo masikip yung Mm-mm. ano niya doon. So, yun yung mga napansin pa namin na siguro mas magandang magkaroon ng improvements doon sa mga bagay na yun. Kasi neat din siya di ba? Neat mo siya lalo pag ikaw yung passenger sa likod. Yes. Yun. Ayun. Buti na lang yung mga accessories talaga. Nakatulong. Yung armrest, Ito. and then yun, meron pa yung isang storage na Mm. yan, pagkakain, Extra, doon nilalagay yung drinks and yung Mga food. food. Ayun. So, number 3 is yung auto stop engine. Actually, dapat design yan to To help di ba? Oo. Magandang feature sana siya. Mm-mm. Kaso talagang medyo annoying siya minsan yung aatras ka lang, nakalimutan mong patayin, tapos, Mm. so nakakataranta minsan parang, Alam mo na matayan ka, di ba? alam mo namamatayan Oo. ka, yung sa manual, ganun parang namatayan ka. And yun nga, so, talagang naka-auto off sa akin siya pagka start ko pa lang, ino-off ko na siya. So, yun yung feature where nilagay niyang naka-off. Oo. Hindi niya talaga... Sayang lang din sana ibang feature na lang nilagay nila Mm. kaysa ito. Kasi parang matipid naman na siya dahil 1.0 lang siya So natitipiran na ako sa gas kaya parang hindi ko na siyang kailangan i-off. Mm. So parang mas talagang nalilito lang talaga ako pag namamatay siya Mm-mm. Kasi parang hindi na. Although, tinatry ko naman minsan kaso hindi na talaga rin Parang hindi na ako sanay na Kailangan medyo matimingan mo yung Kasi kung hindi, ang tagal din siya mag-start Diba? Kailangan i-timing mo yung release ng brake mo para mag-i-start pa siya para kang nag-start ulit ng kotse. So yan, so sa akin lang yun naman yun sa driver kasi na hindi masyadong sanay sa mga gano'n. So ikaw kung gusto mong i-explore yung technology na yun, Mhm. pwede mo naman subukan. Yes. So yun. So, yun. Number 4 is yung window sa likod, Yung manual window na sa Yun. likod. walang lock. In a sense na manual kasi siya. Kasi nagagalaw siya ng baby namin. So, yun yung nakikita namin cons niya after some time. So, pag makulit na, kung ano-ano nakikita, Ting-ting-ting niya. pwedeng nagagalaw-galaw niya na rin. So, Nabubuksan minsan niya. ng konti. Oo. So, yun yung parang hinahanap mo na rin siya na malaki. So, Mhm. walang feature na malaki siya para hindi siya magalaw. So, tsaka yung yung medyo nagkaroon ako ng adjustment nung bagong ito yung kotse kasi yung window niya, 'di ba, yung sa harap din sa driver tsaka sa passenger dito sa harap. Nandito na yung Nasa harap pindutan din. sa harap. So Mm-mm. medyo may times na wala nawawala Kasi sanay sa ka sa isip mo. gilid Oo, yung Sanay ka sa pipindutin gilid. lalo pag may nakikidrive nito. Mm-mm. Gaganon nila, harapin nila yung Oo. switch na yung window. Dahil na pag magbabayad ka ng parking, tapos meron yung bibigay ka sa barker, natataranta ka kung saan nasa na yung umpisa lang naman na adjustment yun kasi nung nasanay ka na nandito sa gilid. Mm-mm. Yung so nandito wala Nasa harap pala. Pero Pero minimal lang naman yun. Minimal lang naman. So, yung number 5 namin, Is,
is na hindi na a-adjust. yung steering wheel. Yes, yung steering wheel. So, fixed na siya. Isa siya sa napansin kong cons kasi talagang fixed na hindi ko may time na parang gusto ko siya i-adjust. So, yun. Fixed na pala siya. So, there's no room for adjustment. So, kahit ano lang yung up and down lang sana, kahit wala yung telescopic. So, kahit yun lang sana para medyo ma-adjust. Yun lang. So, yun yung medyo napansin namin na mga cons niya for using it for 2 years. Yes. Overall, okay pa rin naman ang performance ni Espresso AGS. Pero siguro kami, yun, may mataas na yung chance na kinukonsider namin talaga na mag-upgrade na ng car. Kasi, yan, nagkaroon nga ng baby, syempre, tapos meron din kaming kasama lagi na parentals, mga parents. So, pagdating talaga sa space, parang maliit na siya sa amin. Yes. Yun nga, overall, okay pa rin naman siya. Money-wise, okay pa rin siya. Budget friendly. Budget-friendly talaga siya. Very practical siya. Practical. Practical talaga. In pang city car talaga siya. Para sa mga araw-araw nang maalis o opisina, araw-araw nang umiikot, very useful sa inyo ang ganitong klase ng sasakyan. And kahit naman sa amin din, very useful din naman siya sa amin. Sobrang tipid nito. Talagang sobrang sulit. Yun yung every time na i-drive ko siya na namin ako. Ang sarap i-drive nito. Mas ulit ng gas. Kahit mag-ikot kayo. Diba? Hindi ka manghihinayang kahit tumambay ka sa kotse. Diba? Hindi ka manghihinayang masyado kasi yung gas niya medyo matipid talaga siya. Tsaka lagi lang naman namin comparison is sa sedan. Kasi yung naging mga cars. Yes. And compare sa sedan, 100% dito kami. Sa Espresso talaga kami. Yun nga lang, siguro, kailangan na nga lang namin mag-upgrade. And sell this car. Yes. Malungkot. Actually, hindi naman kami sentimental na tao at saka material. Yung parang attached materialistic. Hindi, material. Attached sa material things. Yun. And yung mga past cars naman namin, hindi naman mabigat sa loob na na-let go namin. Pero ito, mamimiss talaga namin. Kung sakali talagang matuloy yung plano namin na pag-let go nito, mamimiss talaga namin ang bongga to. Pero syempre, we need to move on, yes. forward, and And we need to keep going. yes. So, abangan nyo yung next car namin na i-review namin. May mga chine-check na rin kami na pinupuntahan namin sa casa mismo to check personally. Yes. share namin ulit yon Oo. and yung maging experience namin. So, yun, watch out kayo guys. Or sa mga nanood naman ng videos namin na napabili ng Espresso, ng AGS, sulit pa rin talaga siya. Yun talaga yung lagi ko sulit pa rin talaga. As a first car, as a starter car, talaga yung talagang on budget kayo na car. This is the car na perfect diba? Kasi for practicality siya, diba? Talagang budget friendly. Diba? Affordability, kung yun ang hanap mo. Diba? And small family lang talaga kayo. Yung talagang yung pang malapitan nyo lang or yung kahit mga long drive na, diba? Reliable pa rin talaga to yung car na to Ito talaga sa lahat ng car na naging car namin. Ito talaga yung pinaka-sulit. If we can keep it, we will. Kaso, problema siya sa parking. Yes. And hindi naman ganun ka-practical kung magdadalawang sasakyan pa kami. Kailangan namin. Kaya let go. Thank you guys for watching our video. Please like and subscribe para maging updated kayo sa mga susunod pa namin mga i-upload na video.